Samantala, titingnan din ng NBI kung posible nilang ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano patungkol naman sa pagiging interim chairman nito sa FISGO. Samantala, kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, ngayong araw pa lang niya pipirmahan ang ilalabas na sabina laban sa mga naging opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee. Kabilang sa ipatatawag ng NBI ay ang chairman ng PeaceCook na si Ramon Tatom Susara, ang Chief Financial Officer na si Dexter Estacio at Chief of Staff na si John Lester Buenconsejo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bukod sa mga issue ng unliquidated na perang ginamit sa 2019 SEA Games, iimbestigahan din nila ang pagiging interim chairman noon ni Senator Alan Peter Cayetano sa PeaceCook. Bukod dito, posible rin anilang ipasabina ng NBI si Senator Cayetano depende sa magiging resulta ng kanilang pagtatanong sa mga ipinatatawag na opisyal ng PeaceCook. haharapin ni Public Works and Highways sa DPWA Secretary Vince Dizon ang anumang investigasyon kaugnay ng paggastos ng pamahalaan noong 2019 Southeast Asian Games. Sinabi ni Secretary Dizon na tutugon siya sa kahit anong sabina na ilalabas ng National Bureau of Investigation oras na magsimula ang pagsisiyasat. Kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo mag-cooperate. Kasi malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos na pagkagawa. Committee Chair Senator Erwin Tulfo, kabilang sa mga planong ipatatawag sa susunod na pagdinig ang mga nagpakilalang dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico at may mga bagong pangalan ng mga individual na dawit umano sa malawakang korupsyon. Samantala, dagdag pa ng senador, oras na maiayos na ang mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, maglalatag ng mga bagong patakaran tulad ng pagbabawal sa mga biglaang testigo o surprise witnesses. Nitong nakaraang Miyerkules, July 15, nagkaroon ng oral arguments kaugnay ng hiling ng House Prosecution Panel na ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scorpio. Sa panig ng depensa, tinutulan ng kampo ni VP Duterte na ipasabina ang financial records ng pangalawang Pangulo. Katwiran ng mga ito, walang due process ang pagpapasabina dahil walang sapat na ebidensya para sa mga akusasyon. May tuturin din umanong fishing expedition ang pagbusisi sa mga transaksyon dahil saka lamang naghahanap ng ebidensya ang prosecution pagkatapos makapaghain ng reklamo laban kay VP Sara. Pagdating naman sa issue ng tax records, binanggit na labag sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act ang pagsasapubliko nito dahil nakalagay na confidential ang bank records ng isang individual. Idinagdag pa ng defense team na madadawit ang financial records ng asawa ni VP Duterte na si Attorney Man Scorpio kahit hindi naman ito isang impeachable official. Samantala, malakas ang batayan sa hiling ng House Prosecution Team na ipasapina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scorpio. Sa gitna yan ang napipintong pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Impeachment Court sa legal arguments kaugnay ng issue ngayong araw ng Lunes, July 20. Ayon kay legal spokesperson at isa sa Council ng Prosecutors ng House of Representatives na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Naniniwala silang mapagbibigyan ng request dahil malakas ang kanilang basehan. Gate pa nito, exception ang impeachment sa bank secrecy laws. Mahalagaan niya ang ulat upang mabigyan daan ng Senate Impeachment Court at publiko na maikumpara ang actual financial transactions ni VP Duterte sa assets na idineklara nito sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEDs. July 22, 2022 nang ihain ni Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Bill No. 62 o ang panukalang 10,000 pag-asa law o kilala rin sa tawag na 10K Ayuda Bill. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, magkatatanggap ng one-time o staggered basis na 10,000 pesos na tulong pinansyal ang mga nasa low-income families na apektado ng COVID-19 pandemic. Subalit hindi umusad ang panukala na unang inihain sa ilalim ng 18th Congress at nirefile muli noong 19th Congress. Sa kanyang Facebook Live noong Biyernes, July 17, inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi umano pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang panukala nang manalo ang presidente sa eleksyon noong 2022. So noong 2021 going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. So kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po tinatanong ko 'yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So Ipinagpatuloy ng First Division ng Sandigan Bayan ang paglilitis ng kasong draft laban kina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito ng multi-billion pesos na issue sa procurement ng pandemic supplies
na kinasangkutan ng Pharmaly kung saan na-award sa kanila ang nasa 11 billion pesos na kontrata para sa pag-supply ng face mask, face shield at iba pa. Tumistigo sa paglilitis kanina ang isang empleyado ng DOH kung saan natanong siya kung ano ang alam niya doon sa isyu. Anya wala siyang personal na kaalaman sa transaksyon, partikular sa pinasok ni dating Health Secretary Duque. Wala sa trial sina Duque at Lau dahil pinapayagan naman na abogado lamang ang dadalo. Ayon sa prosekusyon, maaaring ipresenta nila bilang susunod na testigo si dating Senador Richard Gordon. Si Gordon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa isyu ng Pharmaly. Kaya naniniwala ang prosekusyon na may impormasyon hinggil sa isyu ang dating mambabatas. Marihing pinabulaanan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang aligasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na dumoble ang kanyang net worth. Sa kanyang expose, sinabi ni Senator Lacson na wala siyang naging pork barrel o budget insertions mula nang maging senador. Itinanggi rin niya ang paratang na tumanggap siya ng 25% na kickback mula sa slope protection at iba pang infrastructure projects. Iginiit ng senador na ang kanyang yaman ay nagmula sa mga lehitimong pribadong negosyo at lumaki lamang ang kanyang kita matapos siyang umalis sa serbisyo publiko, batay rin umano sa kanyang mga income tax return. Samantala, ipinaliwanag din ni Senator Erwin Tulfo ang pinagmulaan ng halos 400 million pesos net worth na nakasaad sa kanyang SALN bago siya pumasok sa politika noong 2022. Ayon kay Senator Tulfo, ang malaking bahagi nito ay kinita niya sa real estate business kung saan dumami umano ang nagbenta ng mga bahay at lupa noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo, batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry sources, maaaring tumaas ng nasa 10 hanggang 11 pesos ang kada litro ng diesel. Habang nasa 3 piso hanggang 4 piso naman ang posibleng maging dagdag sa kada litro ng gasolina. At 11 hanggang 12 pesos na pagtaas naman sa kerosene. Pangunahin pa rin dahilan na malakihan dagdag sa presyo ng langis ay ang hindi natitigil na bakbakan sa pagitan ng US at Iran. Mamaya ay inaasang i-anunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment na siya namang ipatutupad bukas, July 21. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inatasan na nga ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Raptates Jr. ang mga police units sa Mindanao kaugnay ng nalalapit na halalan sa Setyembre. Partikular na pinababantayan ng pamunuan ng pambansang pulisya ang nasa 27 election areas of concern sa ilalim ng red category. Kinabibilangan ito ng ilang munisipalidad mula sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Ito'y matapos na sabihin ng Commission on Elections na ang naturang mga lugar ang mayroong seryosong banta sa seguridad dahil sa presensya ng communist terrorist groups at ilang armed threat groups. Kaugnay nito, Kabilang sa mga barkong nakatawid ang MV Lying Trader, MV Western Doncaster, MV Vivian Trader at MV Eva Fuji. Lahat ng 81 Filipino seafarers na nasakay ng mga ito ay ligtas. Kinilala ng DFA ang mahalagang papel ng United Nations at International Maritime Organization sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga barko at seafarers. Isang malaking ballistic missile attack ang isinagawa ng Russia sa Ukraine. Mahigit 40 missiles at 120 attack drones ang pinakawalan nito na karamihan ay tumama sa Kiev. Sa pinakahuling ulat, 1 ang nasawi at 16 ang nasugatan sa pag-atake. Lahat ng apektado ay tumatanggap ng medical care habang patuloy ang emergency response sa 3 lokasyon na may halos 600 first responders. May mga operasyon din sa Odessa region. Binigyan din ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang proteksyon laban sa ballistic missiles ang pinakamataas na prioridad ngayon. Nagsimula ang US forces ng bagong airstrikes laban sa Iran sa utos ng Commander-in-Chief, President Donald Trump, alas 6 ng gabi nitong linggo, Eastern Time sa Amerika. Layunin ng mga strikes na higit pa pabagsakin ang kakayahan ng Iran na magbanta sa commercial shipping sa Strait of Hormuz at agarang parusahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na umatake sa mga American service members sa Jordan kagabi. Gumamit ang US forces ng fighter jets, aerial drones at warships na naglunsad ng precision munitions sa mahigit dosenang target ng Iran. Kabilang dito ang mga coastal surveillance at air defense sites, military logistics infrastructure at mga maritime capabilities. Ito na ang ika-6 na magkasunod na gabi ng US strikes laban sa Iran. Mahigit 50,000 US service members ang nakadeploy sa buong Middle East na nananatiling vigilant, lethal at handang kumilos. Ang kampyonato sa katatapos na FIFA World Cup 2026. Pangungunahan naman ni US President Donald Trump at FIFA President Gianni Infantino ang trophy ceremony para sa World Cup final. Dahil sa presensya ni President Trump, mas humigpit ang security measures sa New Jersey Stadium. Sumailalim sa karagdagang security checks ang mga manonood bago makapasok sa stadium.
magkakaroon o nagkaroon din ng protests at demonstrations sa pagdalo ng American Chief Executive at Infantino na inorganisa ng mga local activists.